Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 13. Ang presyong hindi nakikita. Pagkatapos ng paglabag. Gabi, tahimik ang campus. Pero ang katahimikan ay hindi na panatag. Sa isang madilim na sulok, hinihila palayo ng mga gwardya ang dalawang lalaking nahuli. Walang sigawan, walang paliwanag. Sa gitna ng koridor, nakatayo si Lucas, hinggilan, may bahid ng dugo sa gilid ng kamay. Hindi sa kanya, hindi rin malinaw kanino. Lucas, mahina ang boses ni Althea sa likod niya. Huminga siya ng malalim bago lumingon. Okay ka lang? Tanong niya, pilit ibinabalik ang pagiging kalmado. Tumango si Althea, pero nanginginig pa rin ang mga daliri. Akala ko, naputol ang salita niya. Hindi, sagot ni Lucas agad. Hindi kita hahayaang mag-isa. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa di kalayuan, may ilaw na bumukas sa admin building. May mga taong paparating. Lucas Reyes, tawag ng isang boses. Maaari ka bang sumama sa amin? Hindi gwardya ang nagsalita, hindi rin guro. Isang lalaking may maayos na Amerikana. Mabagal magsalita, mabigat ang presensya. Tumingin si Lucas kay Althea. Hintayin mo ako, sabi niya, mababa ang boses. Sandali lang. Hindi, sagot ni Althea, mas matatag kaysa kanina. Sasama ako. Nagkatinginan sila. Isang desisyon ang nabuo. Walang salita, walang tanong. Habang naglalakad sila papunta sa gusali. Sa isang lugar na hindi nila nakikita. May isang mensahe ang ipinadala. Confirm. The shadows chose again. At sa ilalim ng mensaheng iyon, isang tanong ang nakasulat. Sino ang unang babagsak? Sa harap ng tunay na amo. Tahimik ang pribadong opisina sa loob ng campus. Isang mesa, isang ilaw, walang bantay sa loob. Nakatayo si Lucas sa gitna ng silid, diretso ang tindig. Walang depensa, walang paliwanag. Bumukas ang pinto, pumasok si Don Ricardo Monteverde. Hindi siya galit, mas delikado, kalma. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Ulit, mabagal niyang sabi. Lumabag ka na naman. Hindi sumagot si Lucas. 3 beses, dugtong ni Don Ricardo. 3 pagkakataon na pinili mong sumuwi. Tumayo si Don Ricardo sa tapat ng mesa, tinanggal ang salamin sa mata. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Tanong niya. Opo, sagot ni Lucas, diretso. Pinuprotektahan ko po siya. Sandaling katahimikan. Hindi yan ang tanong ko, sabi ni Don Ricardo. Ang tanong ko, kanino ka naglilingkod? Huminga ng malalim si Lucas. Sa utos ninyo po, sagot niya. Hanggang doon na lang po ang kaya ko. Napatingin si Don Ricardo, unang beses na may bahid ng emosyon sa mata. Hindi mo trabaho ang magmahal, mariin niyang sabi. Trabaho mo ang manatiling anino. Hindi ko po siya ginamit, sagot ni Lucas. Hindi ko rin po siya inilagay sa panganib. Tumama ang palad ni Don Ricardo sa mesa. Hindi malakas, pero sapat para umalangaw-ngaw ang silid. Dahil sayo, wika niya, mababa ang boses. Mas lalong lumapit ang kaaway. Tahimik si Lucas. Kung hindi ka gumalaw, dugtong ni Don Ricardo. Baka tahimik pa rin sila. Tumayo ng tuwid si Lucas. Kung hindi po ako gumalaw, sagot niya. Baka wala na po siya ngayon. Nagtagpo ang tingin nila, isang mahabang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Don Ricardo. Mas mabagal, mas mabigat, may utang ka sa akin, sabi niya. Sa pamilyang ito, opo, sagot ni Lucas. At may presyo ang bawat utang, dugtong ni Don Ricardo. Lalo na kapag damdamin ang ginamit mo pambayad. Lumakad siya papunta sa pinto. Isang beses na lang, dagdag niya, hindi lumilingon. Isang beses ka pang lalabag. Huminto siya, at ako mismo ang pipigil sayo. Bumukas ang pinto.
Paglabas ni Don Ricardo, naiwan si Lucas sa gitna ng silid. Walang galit sa mukha, pero malinaw sa isip niya. Hindi na lang kalaban ang kaaway sa labas, kundi pati ang kapangyarihang matagal niyang pinagsilbihan. Tahimik ang hallway sa labas ng opisina. Nakatayo si Althea sa likod ng pader, yakap ang sarili, pilit kinokontrol ang paghinga. Hindi niya sinasadyang makarinig, hindi rin niya gustong manatili. Pero naroon na siya, hindi mo trabaho ang magmahal. Nanigas ang katawan niya, boses ni Don Ricardo, sumunod ang mas pamilyar na boses. Mas mababa, mas maingat. Hindi ko po siya ginamit. Si Lucas, humigpit ang hawak ni Althea sa bag. Dahil sayo, mas lalong lumapit ang kaaway. Kaaway, parang may kumurot sa dibdib niya. Kung hindi po ako gumalaw, sagot ni Lucas. Baka wala na po siya ngayon. Napapikit si Althea. Ako, isang katahimikan ang sumunod. Mahaba, mabigat. Isang beses ka pang lalabag. Hindi na niya narinig ang kasunod. Umatras si Althea, dahan-dahan, parang takot gumawa ng ingay. Parang natatakot sa bawat salitang pwedeng marinig pa. Kaaway, utos, presyo, mga salitang hindi niya kailanman inisip na may kinalaman sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit parang hindi lang ito tungkol sa school? Sa likod ng pader, biglang bumukas ang pinto. Nagulat siya, mabilis siyang lumingon, kunwaring nag-aayos ng cellphone. Lumabas si Don Ricardo. Hindi niya agad nakita si Althea. O baka nakita, pero piniling huwag pansinin. Pag-alis ng ama, nanatiling bukas ang pinto. Sa loob, nakatayo si Lucas. Mag-isa, tahimik, parang may dinadalang bigat na hindi niya kayang ibahagi. Nagtagpo ang paningin nila, 1 segundo lang, 2, walang tanong, walang paliwanag. Pero sa mga mata ni Althea, may bago ng takot, hindi dahil sa kaaway sa labas, kundi dahil baka hindi niya talaga kilala ang lalaking nasa harap niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sakit ng katotohanan. May mga lihim na mas malapit kaysa sa inaakala niya. Nakita ko agad, hindi dahil lumingon siya, hindi dahil nagsalita siya, kundi dahil nagbago ang tingin niya. 1 segundo lang, pero sapat para malaman kung may narinig siya. Hindi lahat, pero sapat. Tahimik ang hallway. Naroon pa ang bakas ng presensya ni Don Ricardo. Parang nananatili ang bigat kahit wala na siya. Nagtagpo ang mata namin. Hindi siya nagtanong. Hindi rin ako nagsalita. At doon ko naramdaman ang kaba. Hindi dahil sa banta. Hindi dahil sa utos. Kundi dahil baka ako mismo ang makasakit sa kanya. Lumapit siya ng 1 hakbang. Okay ka lang? Tanong niya, mahinahon. Hindi, sagot ng isip ko. Pero ngumiti ako. Okay lang, sabi ko. Kasya ang kasinungalingan sa isang salita. Tumango siya, pero hindi kumbinsido. May gusto siyang itanong. Ramdam ko, pero pinili niyang manahimik. At mas masakit yun. Habang naglalakad kami palayo, napansin ko. Mas maingat na ang distansya niya. Hindi na siya gaanong lumalapit. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil may iniisip siya. Hanggang dito lang, paalala ko sa sarili. Ito ang hangganan. Kung sasabihin ko ang totoo, ilalagay ko siya sa panganib. Kung mananahimik ako, ilalayo ko siya sa akin. Sa bawat hakbang, mas mabigat ang desisyon. Pagdating sa labas, huminto siya. Lucas, tawag niya. Huminto rin ako. Sandaling katahimikan. Kung sakaling may hindi ka pa pwedeng sabihin, sabi niya. Hindi kita pipilitin. Napatingin ako sa kanya, pero sana, dugtong niya. Alam mo, nandito lang ako. Hindi ko kayang tumingin ng matagal. Salamat, sagot ko. Isang salitang kulang sa lahat ng gusto kong sabihin. Habang umaalis siya, nakita ko ang balikat niyang bahagyang bumaba. Parang may dinadalang bigat na hindi niya inaamin. At doon ko naintindihan, hindi ang kaaway ang unang sisira sa amin. Ang katahimikan ang gagawa noon. At kung patuloy akong mananahimik, darating ang araw na, mawawala siya kahit buhay pa siya sa tabi ko. Tahimik ang bakuran sa likod ng gusali.
Dong madalas umupo si Althea kapag gusto niyang huminga ng malalim. Dong walang masyadong tao. Dong walang kailangang magpanggap. Naroon si Lucas, nakatayo sa tabi ng bakod, nakatingin sa malayo. Lucas, tawag niya. Hindi siya nagulat. Parang alam niyang darating siya. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Althea. Tumango si Lucas. Umupo sila sa magkabilang dulo ng bangko. May pagitan. Hindi dahil gusto, kundi dahil may hindi masabi. Hindi ako galit, panimulan ni Althea. Kaya sana, huwag mo ring isipin na inaakusahan kita. Tahimik si Lucas. May mga narinig ako kanina, dugtong niya. Hindi ko sinasadya. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat, sabi niya. Pero alam kong hindi lang to tungkol sa school. Napatingin si Lucas sa kanya. Unang beses, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang taong may takot na mabunyag. Kung may panganib, patuloy ni Althea. Gusto kong malaman kung bakit parang ako ang dahilan. Hindi mo kasalanan, sagot ni Lucas agad. Masyadong mabilis. Napangiti si Althea, hindi masaya, kundi may kirot. Ganon din ang sabi mo nung una tayong nagkita, wika niya. Pero paulit-ulit mong pinipili na ilagay ang sarili mo sa alanganin para sa akin. Tahimik. Hindi ko hinihingi ang buong katotohanan, dagdag niya. Hindi pa. Napatingin siya kay Lucas, diretso. Ang gusto ko lang malaman. Bahagyang bumaba ang boses niya. Totoo ba ang mga ginagawa mo, o utos lang? Tumama ang tanong ng diretso sa dibdib ni Lucas. Lumunok siya. Totoo, sagot niya sa wakas. Lahat ng pinili kong gawin para sa iyo, pinili ko. Napapikit si Althea sandali. Yun lang, sabi niya, mahina ang tinig. Yun lang ang kailangan kong marinig. Tumayo siya. Bago umalis, huminto siya at lumingon. Kapag handa ka na, dagdag niya. Makinig ako. At sa pag-alis niya, naiwan si Lucas sa bangko. May kaunting ginhawa sa dibdib. Pero mas malinaw na takot sa isip. Dahil alam niyang, darating ang araw na kailangan na niyang magsabi ng higit pa. O tuluyang mawala ang pagkakataon. Kakatalikod pa lang ni Althea. Isang hakbang. Dalawa. Althea, tawag ni Lucas. Mahina, parang may gustong habulin na salita. Huminto siya. Lil-inggan pa lang. Crash. Isang matinis na tunog ang umalangaw-ngaw sa paligid. Isang ilaw ang biglang namatay sa likod ng gusali. Nagkatinginan sila. Hindi aksidente. Mula sa dilim, may umusad na anino. Mabilis, sanay, walang alinlangan. Sa likod mo, sigaw ni Lucas. Hinayla niya si Althea palapit sa kanya. Isang iglap lang, sapat para makaiwas. Isang bakal ang tumama sa pader kung saan nakatayo si Althea kanina. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Hindi to tambay, bulong ni Lucas. Alam niya ang galaw. Alam niya ang tiyempo. Sanay sila. Mula sa kabilang dulo, may lumitaw na dalawang figure. Parehong nakaitim, parehong walang mukha. Hindi sila umatake agad. Parang sinusukat. Isang boses ang lumabas mula sa dilim. Babae, malamig, kontrolado. Hindi namin siya kukunin, wika nito. Hindi pa. Nanigas si Althea. Hindi rin ikaw, dugtong ng boses. Lucas Reyes. Napatingin si Lucas. Hindi sa takot, kundi sa pagtataka. Paano nila alam ang pangalan ko? Paalala lang, patuloy ng boses. Kapag pinili mo ang maling panig, may susunod. Isang sandaling katahimikan. Pagkurap ni Lucas. Wala na sila, parang hindi dumaan. Pero sa lupa, may naiwan. Isang maliit na itim na rosas. Ginawa sa metal. Nanlamig ang dibdib ni Lucas. Rosa Negra. Napatingin si Althea sa kanya. Lucas, mahina niyang tawag. Ano yun? Hinawakan niya ang rosas. At sa unang pagkakataon, hindi na kayang magsinungaling ng mata ni Lucas. Sa malayo, may isang babaeng nakatayo sa lilam ng gusali. Nakatingin sa kanila. Hindi gumalaw. Hindi nagsalita. Ngumiti lang. Tahimik ang paligid. Hawak pa rin ni Lucas ang itim na rosas. Mabigat kahit maliit. Parang may sariling bigat ang mensahe.
Lucas, muling tawag ni Althea. Mas mahina ngayon. Pakiramdam ko, hindi pa to tapos. Hindi siya sinagot agad ni Lucas. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Sa mga bubong, sa mga anino, sa mga lugar na dati ordinaryo lang. May nakatingin pa, malinaw sa isip niya. Sa isang lugar na hindi nila alam. Isang silid na walang bintana. Isang mesa na may mapa ng lungsod. May mga pulang marka. Isang kamay ang marahang kumuha ng itim na rosas mula sa kahon. Ilang segundo itong pinagmamasdan. Hindi sila umatras, sabi ng babaeng boses. Mabagal, malamig. Hindi rin siya bumitaw, dugtong pa nito. Isang lalaki ang nagsalita mula sa dilim. Mas lalong naging malinaw. Tahimik ang babae sandali. Pagkatapos, kung ganoon, wika niya. Lumipat tayo. Isang bagong marka ang idinagdag sa mapa. Mas malapit, mas personal. Hindi na sa paligid, dagdag niya. Sa loob na, bumalik ang eksena kina Lucas at Althea. May ilaw na biglang umilo sa itaas ng gusali. Parang may nagbukas ng pinto. Napatingin si Lucas. Humigpit ang hawak niya sa itim na rosas. Sa kauna-unahang pagkakataon, alam niyang, ang susunod na galaw ng Rosa Negra ay hindi nababala. At kung magkamali siya ng isang hakbang, hindi lang siya ang mawawala. Kung nagustuhan ninyo ang episode 13, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.